Hello mga corners, welcome back to another episode at nandito tayo ngayon sa Herm Herm. Last time yung punta dito was 2019 kasama sa Sadyo. Pumunta kami dito kasi bisitahin namin yung pinsan niya, si Kaya. Wala ako sa mood actually mag-vlog ngayon kasi sobrang aga namin sa airport kanina sa Pilipinas dahil nga syempre mabagal ang immigration. Ganyan, kita niyo naman nag-cardo ako, diba? So alauna pa lang nasa airport na kami kasi alas 6 yung aming flight. Na-delay. So mga 8 na nag-fly talaga. So syempre 2 hours yun. So mga 10 na kami nakarating dito. Tapos mga around 11 something kasi naghanap pa kami ng bus na pwede. So timing, yung aming na-book na hotel sa Metro Park dito sa may Mongkok, malapit sa Prince Edward na station. Merong bus from airport papunta dito. So isang sakay lang talaga siya, no? $34 lang yun. $34, diba? $34 lang yun. So yun, so dito kami sa Yonglong Bistro. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, dito kami ngayon sa Yonglong Bistro na nakain ng aming lunch. At mga ka-corners, sa mga hindi pa nakakapunta rito, ganito sila mag-order, no? So kailangan merong nakalagay dito na something, isa-scan nyo, and then pagka-scan nyo, mag-order kayo, mag-show sa inyong cellphone, and then saka ka mag-order, and then pupunta dun sa kanila sa cashier, and sa Sadyo, ano na rin siya, haggard na rin siya, diba? Basta haggard kami dalawa. Ngayon, tapos ito yung order namin na lemonade, hindi namin alam kung anong klase, basta gutom na kami, ganyan. So lahat dito may free wifi, ganyan. Okay. Yan, yung mga free wifi. And then ito na yung bill namin. So ayan, pasensya na talaga, wala ako sa hulog na yun mag-vlog. Gusto ko lang kayong i-update sa aming ganaps, no? So wala masyadong mga views muna for today. Kasi mukhang matutulog muna kami. Mamayang gabi na kami siguro mag-lagare, no? Kung ano man. So I'll keep you posted. Mag-sleep muna. Kakain muna kami and then magliwaliw mamayang gabi po. Ito yung mga corners yung food natin, no? So parang ano na to, Hainanese na spicy, and then yung kanya na may pork, na may kamatis, na may rice, and then rice din. So naghahanap kami ng utensils kasi hindi in-order sa amin. Kasi siyempre sa Pilipinas, ano lang, diba? Yung isasama lang siya, tapos kukuha ka lang doon sa may banda. Yun pala ngayon, iba. Nandito sa gilid. O, diba? Kukuha ka lang. O, nandyan na. Pati yung kung gusto nyo ng sugar, pati yung chopsticks, ayan na lang. And then, yan. Oh. So, yan. Nakain ka na. Social. Oh. Ang sarap nito mga ka-corners. Para siyang Hainanese na spicy na spicy? Sarap. Na may pipino, na may sili. Tapos sa kanya pork din, medyo spicy din sa kanya, bake, parang buo ganyan. Tapos may rice sa ilalim. Ang sarap niya. So kung gusto niyo ng ganitong style, nandito lang to sa Yonglong Bistro. Yan. Sa may Prince Edward Station. Ayan. Mamaya ulit at ako ay nasasarapan sa pagkain. Ayan mga co-corners, tapos na kami sa aming lunch, and very quick lang talaga na lunch kasi we're waiting sa aming pag-check-in. Alas 2 pa kasi. At ang hotel lang, dito lang din sa, ano ba yun? Sa kabilang, tawag dito, block. So, itong kinain na namin yung Yonglong Bistro. Alam kong mas marami pang masasarap na pagkain dito, pero nagustuhan ko yung kanilang Hainanese, yung kanina nga pinakita ko sa inyo. So
more pa yung mga pagkain. Alam kong marami pang masasarap dito, pero for now, ito muna. Tara, puntahan natin yung aming hotel. Ayan mga corners, punta tayo sa aming hotel sa Metro Park Hotel dito sa may Mongkok. At yun nga, malapit nga sa Prince Edward. At kapag kayo ng hotel dito sa may city, or hindi ko alam kung ano ba to, city central ba to or sentro ba to, basta sa mga ganyan, kung mga hindi Airbnb or kung Airbnb man, at least malalapit sa mga MTR station. Ayan. So, 'di ba? Gusto niyo yung mga ganyang bus? Yan yung sinakyan naming bus kanina papunta dito sa sa hotel namin. And yan yung mga buildings nila dito. Ginaganyan ko lang kasi ayan. So kami na lang kasi yung mga tao dito tumitingin kapag akala nila tawag nila, ayaw nilang binibidyuhan sila eh. So ganun na lang. So pasensya na sa aming itsura ngayon kasi talagang haggard talaga kami ngayon, no? So mga corner, pasensya na talaga sa episode natin today, no? Kasi we are not so in our best moment. Our best self. Ayan. Ikot tayo. Dito. Hello. Ano ba yun? Dito, ayan. Asan na? Wait lang mga ka-corner, sa liligaw kami. Doon, straight. Talaga? Hindi ito, dito. Oo. Ay, doon, yun. Oh, sige mamaya. Ito na mga corners, medyo naligaw lang kami ng konti. Ang yabang-yabang ko pa, di ba kanina na lang. Pero yan yung bus sa sinakyan namin kanina. Dito lang malapit sa may Metro Park Hotel. As in, pagbaba mo dyan na agad yan, yung hotel. So, yan yung mga dapat yung hanapin ng mga hotel na may mga bus stop, may malalapit sa MTR, para hindi na kayo masyado maglakad ng sobrang layo. Lalo na kapag mga summer na ngayon. So, itong mga nandito sa taas, yung mga kanilang mga condo. Oh, ganyan ang itsura. Ganyan daw itsura. Sana 'di ba makita natin mamaya kung talagang ganyan ang itsura. So, yun. Pasok na kami. Kukunin muna namin yung luggage namin kasi hindi muna namin alam namang aming dalhin-dalhin, 'di ba? Habang kami kakain. Yan. Ito ng mga corners, 9th floor. 9th floor. But then si Gerald understood mo. Uy, si Gerald nandito, oh. Siya nakuhaan. Oh, ba? So, 9th floor kami. Ito na. Ang reality, kung talagang ganun yung nakikita namin sa aming room. Pero ang hotel na to, mga corners, parang medyo oldie na kasi nangangamoy na. Nangangamoy old. Pero carry lang. 9:20. So dito tayo. Uy. Oo. Kung okay naman siya. Ito. Dito tayo. $9.20. Ayan. So, reality versus expectation. Ayan na. So, sana tama. Oh. Okay lang. Good for 2. Ayan, ganyan lang siya mga ka-corners.
Ayan, dito na kami. Pero actually, alam niyo mga corners, kaya kami nag-hotel this time. Ang last time punta was 2019. Airbnb kami dati. Kaya kami nag-hotel ngayon. For the first time ever, nag-hotel kami nung una kasi namin dating dito. Nakituloy kami sa pinsan ni Sajo. And then, yung second, nag-Airbnb kami. And itong time na to, nag-hotel na kami kasi nga nung last time dahil paligoy-ligoy, di ba? Hindi ko pa agad masabi. Nabudol kami ng host ng Airbnb. So meron kaming ni-reserve na room na medyo pricey din yun kasi maganda naman yung room niya kasi may kasama kaming senior nun eh. So medyo maganda yung place na yun para hindi naman mahirapan yung senior sa kakaakit-akit. Alam niyo naman ito sa Hong Kong, di ba? Puro lakad, ganyan. So as much as possible yung aming hotel or ang aming Airbnb ay hindi ganun kataas para naman hindi ganun kahingal yung senior. Yun nga lang, nabudol kami. Pagdating namin on the same day, actually night yun, nakarating kami ng gabi. The next, message ako ng host ng Airbnb, ta sabi, ay ililipat ko na lang kayo sa iba kasi may nakakuha na, 'di ba, budol. So, ang binigay sa amin, hindi yun yung kinuha talaga namin na room. So, kumbaga, naisip namin, yung amount na binayaran namin doon sa host na yun, sa kanyang Airbnb na space, ay hindi worth it doon sa nakuha namin. Na supposed to be, which is yun yung binayad namin. So, kaya hindi na kami ng Airbnb ulit, tsaka na-report ko na siya. Diba? So, kaya nag-hotel na lang kami, kaysa naman sa at least ito, medyo malawak, hindi masikip. Unlike dun sa Airbnb na nakuha namin ang sobrang sikip. Okay na rin to. Para at least, ayan parang nasa Novotel, ka lang. Mas malaki pa syempre ang Novotel, nito, sa May Cubao. Okay na rin, kasi naman hindi ka naman magsistay dito ng matagal eh, diba? Whole day, nandun ka naman sa labas eh. Para lang mas maganda lang yung rest mo after whole day of lakad-lakad, ganyan, sightseeing, ganyan. So yun, we will update you more. Magpapahinga muna kami. Baka mamayang gabi, mag-sightseeing muna kami. We don't know. We'll keep you posted. Pero naman mga ka-corners, tignan nyo naman ang kanilang CR. Bongga, may pasarili ng towel, syempre blower, tapos body lotion. Ay, hindi kita. May body lotion, tapos meron ding mga towel dyan sa baba. Diba? And also may look at the shower. Maganda tong Metro Park Hotel dito sa may Mongkok. Ayan, may mga hindi nyo na kailangan magdala ng mga sabon, shampoo, and everything kasi nandito lahat. Kami nadala kami ng tuwalya kasi malay naman diba meron na, diba? Papakita ko sa inyo kung saan ko siya nabook dyan sa Klook. Malay nyo, may discount kayo, di ba? Go na! Kesa naman sa mag-Airbnb kayo tapos mabubudo lang din kayo. Pero again, if you have enough budget, why not? Pero kung gusto nyo ng mas ma-convenient, tsaka maluwag, kaya na rin, nasa sa inyo na yan, budget nyo na yan. At nga pala mga ka-corner, sa mga first time na pupunta ng Hong Kong, tsaka sa mga hindi alam kung mga dadalhin, lalo na sa mga saksakan, kasi syempre, magkaiba yung saksakan sa Pilipinas at tsaka dito naman sa Hong Kong, kasi more on UK style yung kanilang saksakan dito. Sa atin kasi Western, like more on American style, no? So, mas maganda kung meron kayong dalang parang, fan, para ngayon, lalo na ngayon, summer sa Hong Kong, so at least meron kayong tulong notebook and syempre kung mga gusto niyo magsulat sa mga itinerary ninyo. And kita nyo yung saksakan na yan, bumili kami sa Ace Hardware ng ganito. To Omni adapter. Lahat na nandyan ay, wait lang, papakita ni Sajo. Ayan, lahat na nandyan na kailangan ng saksakan dito, ayan, nandyan yung 3 prongs. Pwede nyo yung ganunin. Okay. Meron pa. So, marami kayong options. So, tag 200 plus lang yan sa Ace Hardware. Sasaksak na siyang ganyan.
And then, yung sa ating, syempre sa ating cellphone, sa ating power bank, sa ating mga gadgets, mga pang Pilipinas, 'di ba? So bumili din kami nito. Actually sa bahay to kinuha lang namin para mas marami kaming saksakan. So pwede din kayo bumili ng mga extension para mas marami kayong masasaksakan. And then syempre, pag nandyan na, very basic lang. Isasaksak na niya ang ating usual na adapter na galing Pilipinas. Ganyan. Oh. So, naka-charge na yung phone. Pati itong phone ko, i-charge ko na rin. Ganyan siya. So, di ba? Very convenient. Hindi na kayo mamroblema. Kasi nung mga prior namin punta dito, years ago, yan yung pinoproblema namin. Lagi kami nawawala ng ganyan. So, sinishare ko sa inyo para mas convenient at mas may idea kayo on what to bring. Okay? Mga ka-corners, ayan, so gabi na dito sa Hong Kong. Tumuulan na yung araw na to, akala namin summer. Kaya umalis kami from Prince Edward, pumunta kami ng Hong Kong. Dito kami ngayon sa Hong Kong. At nakita namin ang store na ito, Don Donkey. Antahin mo. Don. So pag pumasok kayo doon, marami kayong makita. So ayan, makitingin doon. Ikot pa ba natin? Ikot na lang. Yan. Malaki yun din sa loob. So marami kayong gustong tignan. Mga chichirya, yung mga ano-ano. Yan, mga Japanese. Ano ba yan? Japanese? Japanese, I think. Oh, so yun. Hindi siya tulad sa Japan yung ano nga yun? Don Quixote. Yun din sa Sa Japan. Oo, yung katulad sa Don Quixote. Pero parang gano'n na rin na. Marami naman dito. Marami kami nakikita. Kaya ano yun ang pinatahan namin sa Mongko kasi nagugutom na kami. Naghahanap kami ng moto. Ngayong tawag na naghahanap kami ng gadget. Naghahanap kami ng basta. O yung hanap namin. So maghanap kami na pagkain. Para na, punta na tayo. Maulan pa naman ngayon. Kami yung summer. Yung pala. May bagyo kasi. It's raining in Hong Kong. May bagyo. So dahil dyan, hindi namin alam kung saan kami pupunta ngayon. Ay, ganda no? Yung artwork na yun. Ayan, again, kung first timer kayo dito, hindi kayo magugutom kasi maraming mga S-store. Ayan, 7-Eleven. So kung may mga card kayo ng MTR, pwede kayo mag-load dyan sa 7-Eleven. Oo. Gamit namin yung Gcash to get money, Hong Kong money. Maganda siya kasi walang charge. Tapos kung ano yung actual rate binigay sa amin. Today 7.14 ang trade. Ay, ang ganda O, tsaka dito, hindi ka pwedeng katulad sa Pilipinas, hindi katulad sa atin na basa-basa na lang. Kailangan sumunod ka. Nakikita naman. Hindi pwedeng saan-saan lang. Kailangan sumunod ka sa traffic. Ayan, katulad niyan. Pero syempre, hindi tayo taga rito, kaya kailangan natin sumunod. Dahil di sinasunod. Dahil sa sumunod, susunod na rin tayo. Papasabi pa ako, ganun din naman. Yun naman pala. Pala ko ba, good citizen of the Philippines? So, ang outfitan namin ngayon ay ganito. Ganyan. Kasi nga... Turista. Kasi nga summer daw. Pero nangyari. O, diba? Ito ang nightlife dito sa saan na ba tayo? Sa Argyle Street. Maghahanap muna kami ng mga pagkainan kasi hindi na namin alam saan na kami pupunta. Yan, marami. Ay, meron din nandun yung MTR. Oh. So, dyan na tayo dadaan kapag uwi na tayo. Ayan, so... Okay.
Ayun yung boss na sakyan natin, no? Nalala mo yan? Oo. So, pakita mo na yung parang jeep din sila. Pero, Yung jeep. Hala. Let's go. Steak X. Parang mas maraming pagkain doon sa kabila kaysa dito. Ayan mga ka-corners, so nakahanap na kami ng pagkain. Ito ay $32 lang. 47. Hindi, 32. Hindi yan. Nandun yun sa ano. Ayun, 36, 39 pala. So ito ay $39 lang mga ka-corners. 39 Hong Kong dollars. Ang sarap. Ano to? Lemon tea. Lemon tea. Hindi naman alam yung pangalan ng tindahan. May Google Translate. So mabilis. Dapat talaga kumuha kayo ng packet wifi. Papakita ko sa inyo kung paano kayo kukuha sa airport ng packet wifi na mura lang. Saklok. And use my code. Saklok, di ba? Oo, sa Klook. Kuha kayo. Napaka-convenient. Ito naman yung isang order namin na basta may nakita kaming itsura na parang pansit. Yun na yun. Masarap naman siya. Diba? Ayan, lemon tea. Ayan. The usual. Pero, syempre, masarap dito kasi authentic. Ayan. Oh, pak. Pakain muna kami. Ito pa lang kami kumain kanina mga ka-corners. Yan. Yan. Yung kanina. Katabi lang ng H1 Hotel. Dito sa may Argyle Street. Yan. So, puntahan nyo kung makadaan kayo dito. Huwag na kayong kumain sa mga KFC, McDo, ganyan. Kasi you have to try the authentic na food dito sa Hong Kong. Lalo na sa mga first timers, no? Kasi masarap yung kanilang noodles. Yan. Gusto mo yung orange? Parang may orange tayo. So, malalaki oh. Sinisipon pa naman tayo. Ayan. So kaya ganyan yung kanilang bus dahil 'di ba nasakop sila ng or naging ano sila ng UK before. Kaya yung kanilang bus ay ganyan, katulad sa London. So ganyan yung kanilang ano dito, stoplight, may pa-countdown. Syempre hindi ka pwedeng umano pag hindi pa naka-go. Pero kanina nag-go kami kahit na-stop pa. So syempre mga ka-corners, kahit naman nasa Hong Kong ka, hindi ka pa rin parang ito mga ka-corners, kahit naman nasa Hong Kong ka, parang nasa Pilipinas ka pa rin. Dahil merong Jollibee. Ayan, di ba? So, home of the famous Chicken Joy. Siyempre, sa Pilipinas. Yun pala yung dinaanan namin kanina. Hindi lang namin nakita kasi nasa likuran. So, marami ding Jollibee dito. Hindi ko lang alam kung ilan. Pero, at least, di ba? Parang kung wala kang alam, kung di mo alam kung saan kakain, at least nandiyan sa Jollibee. Ayan. Kung hahanapin nyo kung nasa ng Jollibee, nasa Mongkok Station lang, labas lang kayo. Ayun na si Jollibee sa labas. Di ba? Oh. Tignan natin sa labas kung ano itsura niya. Siyempre parehas lang naman yan kasi license. Pero, ay mag-dessert kami. Sige. For sure, may mga Pilipino. Ay, nasa taas! Ay, itong Jollibee ko. Oo, kasi yung napuntahan natin, ano yon? Yung dami ko si Jollibee natin sa ilalim. Oo. Ayan si Jollibee. Crispy Chicken Joy. Pero kami ay mag-twirl. Jolly Twirl. Taas naman ito. Oh, di ba si Jollibee? Oh.
Bongga. Ayan mga ka-corners, so ang daming mga Jollibee na dito sa Hong Kong. So nandito tayo ngayon sa Mongkok. Ayan, nasa Mongkok tayo. So marami na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. May 20 na store. Ang una-una yata Central. Ayun yung una-una punta natin. Ang dami. So, hindi namin napigilan ng mag-Jollibee. Start lang naman. Kakasabi ko lang kaya, di ba, na dapat sa ano, para authentic, ganyan, nakita namin. At saka galing kami kumain ng masarap din na food, ng mga noodles, ganyan, authentic food nila. Hindi namin napigilan talaga. Kaya, kain na lang kami ng Sunday. Kaya, Hindi. Sabi mo twirl. at work, sabi ko, may Jolly Twirl. Halatang millennial. Kasi wala nang Jolly Twirl, Sunday na kasi ang tawag. Pero Jolly Twirl ba? Ay, McDo yata yun. Jolly Twirl. Hindi, ang sa McDo, hot punch. At nga pala, before we end this episode, di ba, Ito pala, magdala kayo ng mga... ito pa daw pala, magdala kayo ng mga chichirya galing Pilipinas. Kasi di ba mahirap na pag wala kayong makuha ang mga chichirya. Pagpasok niyo syempre dito sa pagpasok niyo syempre sa immigration, hindi na kayo makakalabas, di ba? Anyway, dala lang namin yun kanina para hindi lang kami magutom. Ito pala, tumblers. Oo, padala din kayo ng tumbler. Basta wala lang tubig ha. Kasi syempre paglaan nyo sa immigration, pag scan doon, pag may tubig, syempre papatapon yan. So, much better. Kami, chinek-in namin yan kasama doon sa luggage ng check-in just to be sure na hindi kami sitahin. Pero okay naman pala, nakita ko yung mga nakita ko yung mga pasahero kanina. So, ito pa pala, since ang NAIA Terminal 3 sa ngayon as of September 2024, 'di ba, maraming mga binago nila, 'di ba, kasi San Miguel na yung may-ari. So sila na yung magma-manage ng NAIA or ng International Airport ng Philippines diyan sa Maynila Aquino. Nawala ako sa thoughts ko. Sorry mga ka-corners, pagod na ako, pero gusto ko lang talagang i-share sa inyo. Agahan nyo ang pagpunta kasi sobrang haba ng pila sa immigration. Naswertehan lang kami kanina kasi medyo nasa middle yung line pag ganon, pero mabagal. Sobrang bagal ng mga immigration officer. Kaya mas maganda talaga at least 4 hours, 5 hours before your flight. Alam nyo naman, di ba? Lalo na sa mga first timers, lagi nyong i-prepare yung passport nyo, yung documents nyo. Kung tatanungin kayo ng immigration officer kung saan kayo pupunta, isang tanong, isang sagot, huwag masyadong pabibo para hindi kayo papaghinilaan, di ba? So mas maganda na yung gano'n na prepared kayo. And pagdating nyo sa Hong Kong, meron doong travel or tourist something pag bago kayo lumabas sa mismong exit from the arrival. Dati bibigyan kayo ng $300 na gift. Ngayon ang binigay sa amin ganito, travel kit. Ayan. Naubusan yata. So naubusan yata sila ng diba? So yata baka tapos na yung promo. Ayan, may nakalagay na Hong Kong. Ayan, diba? So bongga, maganda to kasi lagayan ng mga passport, lagayan ng mga pera. Hindi ko na alam wala. O di pa nakatulog yung baba ko. Lagayan ng mga ayan, may mga pa. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Ayan, sa may mga card. Uy, ano to? Hindi ko alam. Hong Kong card. Okay, ito guys, hindi namin nakita kanina. Ay, buksan nga natin yung ilaw. Ayan, hindi namin to nakita kanina. Sorry, nakahiga na ako kasi sobrang pagod na ako eh. Ayan siya, buksan natin kung ano man to. Baka gift card. Ano to? Panglinis yata. Ay, panglinis ng eyeglasses. At saka cellphone. O, may nakalagay na Hong Kong. Ayan.
Tapos, kit talaga siya. Ay, hindi naman talaga kit na kit. I mean, organizer. Yan, lagay nyo din yung passport nyo, yung mga pera, yung mga documents, yung boarding pass, ganyan. Ano, nakaisang ano lang, di ba? So, aarte pa ba kayo? DiscoverHongKong.com, Hong Kong Tourism Board. So, yan yung ano nila. Basta bago kayo umexit galing arrival, nandun na siya sa gilid. Sasalubungin kayo nun, puntahan nyo, huwag kayong mahiya. Bibigyan kayo nito. Okay, so pagod na ako. Dito muna tayo mag-end sa ating video. So if you want to see more of my videos, please like and subscribe kasi may pa tong episode sa aming adventure ni Sajo dito sa Hong Kong kasi magba-birthday pa siya this week. We'll see you next time. See you on the road. Bye-bye. Bye. Birthday ko.